So mayong adlaw mga par, at ngayong araw na to ang pag-uusapan naman natin ay tungkol naman to sa mga epidemya lumalaganap dito sa Hong Kong. Kasi marami kasi nagtatangon sa akin par kung paano lang naman, no? Paano ako nakapunta dito sa Hong Kong? At ano yung ginawa ko? Bakit naging driver ako ngayon? So gusto kong isalaysay sa'yo kung paano yung nangyari, no? Kasi lahat-lahat naman tayo, iba-iba yung mga nangyayari. Hindi lahat parehas. So yung nangyayari para meron kang idea kung paano ako nakapunta dito at ano yung ginawa ko para naging driver ko ngayon. So umpisahan ko muna nung sa Pilipinas ako para kung hindi mo alam, no? Isa po akong aircon technician, nagtatrabaho, no? So may kumpanya, ganoon. Isang araw may client. So yun yung nagumpisa bakit ako nakapunta ng Hong Kong. Pero sa totoo, nag-apply din ako na papunta ng ibang lugar, ibang bansa. Sa awa ng Diyos na hire naman. Pero dito ako naging confident. Kasi okay na yung offer, saka malapit lang sa Pilipinas. So yun na nga, yung dumating ako dito sa Hong Kong, nag-isip talaga ako ng paraan. Nagtanong-tanong ako kung paano ako maka-improve or tumaas yung salary ko. Dahil marami kasi nagsasabi, pag dito ka sa Hong Kong, pag driver ka, no, tumaas yung sahod mo at saka yung oras mo, hindi masyadong complicated. So isang araw, naisipan ko nga, paano kaya kumupunta ako sa Land Transport Department para kumuha ng examination. So yun na nga, pumunta ako doon. Dati kasi, yung pumunta ako doon, medyo 510 pa yung examination doon. Magbabayad ka ng 510, tapos mag-aantay ka ng 1 month para mag-exam. Tapos may libro ka na. So kaya, ang ginawa, kumuha ko ng examination para sa 1 month. So nagbasa lang ako doon for 1 month. No? Nung pumasa ako mga pare. So ito naman yung pangalawa, kasi dalawang test yun eh. May road test. So yun na nga yung road test na pag-usapan natin yun. Yung kasi ganito yun, no? Bibigyan ka ng libro yun sa Transport Department. Kaya basahin mo yun, no? Kasi doon talaga yung answer lahat. 100 plus na ano yun, na page. Basahin mo yun. Kasi yung iba, yung hindi sila makapasa na dismaya. So wag kayong madismaya kung nandito kayo, no? Kung dito sa Hong Kong. Kasi iniisip nila kasi kung magda-driving sila, malaki yung pera ang bibitawan. Ang hindi nyo alam mga par, yung binitawan yung pera, investment yun eh. Hindi ka naman pwede mag-invest na walang pera eh. Hindi ka naman pwedeng bumili na walang pera eh, di ba? So ang point ko is, what if kung gusto mo mag-driving, sipagan mo. Dahil yung pagda-driving kasi mga par, ito lang yung way nga lalaki yung sahod mo. Kasi kaysa nagtitiis ka sa hirap-hirap ng buhay, sa araw-araw ng ginagawa mo, gumising ka ng maaga, tapos magluluto ka, maglilinis ka, papagalitan ka pa ng amo kung hindi mo nagawa yung trabaho mo. Papagalitan ka pa, tapos yung sahod mo minimum ka lang, di ba? Hindi ko man na lahat, pero marami namang above minimum. Pero para sa akin, no, yung oras, yung panahon, sayang eh, no? Total nandito ka naman sa Hong Kong, bakit hindi ka gumawa na malaki yung sahod? Dong legal, no? Yung ginawa ng iba, nagpa-part-time sila, illegal yun eh. Pag nahuli ka, delikado yun. Pag naging driver ka, legal to eh, may addendum ka eh. So, hindi, kahit ka mahuli ka, at least may pinakita kang paper, so walang problema. Mataas pa yung sahod mo, saka may oras, no? Saka may overtime. No, kasi pag nasa bahay ka lang tatandaan mo to mga par. Kung nasa bahay ka lang, no, example, di ka pwede mag-demand ng overtime eh, no? Example, stay in ka, tapos hindi ka driver, sa helper ka, tulungin ka alas 12, alas 11 ng gabi, di ba? Unlike kung na-driver ka na, kahit sabihin mo, ganito hanggang ganitong oras ka lang, no? Pag-interview, diba? So hanap kayo ng paraan nga para tumaas yung sahod nyo. Kasi ang ginawa yung iba dito sa ating mga kababayan, pag Sunday nagbibenta sila, mga ganon, illegal yun eh. Pag nahuli ka sa mga ganung paraan, no, mas alanganin pa, mas delikado ka pa. So kung ikaw nakikinig ka ngayon, ang isang ma-advise ko, once nandito ka na sa Hong Kong, you try to do something na pwede kang kumita mas malaki at legal, no? Huwag kang basta-basta papasok sa mga bagay-bagay na kumikita ka pero delikado, no? Kung maging driver ka, so siguro narinig mo naman siguro kung ano yung balita sa Hong Kong kung maging driver ka. Maraming gusto na pumunta sa Hong Kong pero hindi ka kapunta. Pero ito yung chance na nandito ka sa Hong Kong ngayon. Gawin mo yung tama. Huwag kang manghinayang sa pera. Kasi bakit? Parang nag-i-imbest ka lang eh. No? Kung siyempre kung mag-i-imbest ka ng pera, so may balik yon. No, kung what if nag-driving ka, pumasa ka lahat at naging driver ka na, yung perang inimbest mo doon, kahit pa medyo may kalakihan,
2 months, 3 months, mabawi mo na yun kung naging driver ka na. Hindi ko sinasabing diretso ka ganun kataas kasi first timer ka pa. So ang ibig kong sabihin, at least meron ka ng lisensya. Kahit anong mangyari, kahit determinate ka, kahit pauwiin ka ng Pilipinas, at gusto mong bumalik dahil may alas ka na, yung alas yun ang lisensya, pwede kang bumalik anytime. So huwag kang matakot, no? Kasi pira lang yan, kikitain mo pa rin yan. Kung alam mo na sa sarili mo na talagang gusto mo yung ginagawa mo, no? Kaya kung ikaw nakikinig ngayon, hindi ko sinasabing mag-drive ka na ngayon, no? Ang sinasabi ko, pag-isipan mo. Kasi ito na yung way talaga. Sana maintindihan mo sinasabi ko kasi sayang yung panahon at oras. At least man lang, yung kita mo ngayon, at least madagdagan man lang, no? Yung expenses mo, kasi ito yun ang kita mo ngayon sa minimum wage ka lang. So kung naging driver ka, medyo mataas. So yung expenses mo na ipadala mo sa Pilipinas at kung medyo mataas na yung sahod mo, siyempre makaipon ka. Yun ang point dun Huwag mo ipadala sa Pilipinas kasi mahirapan ka. Hanggang dito na lang, basta galingan mo, no? At maraming salamat sa panonood, like, comment, and subscribe. Peace!